marami po talaga ang napareact dito sa sinasabi ng NEDA na ang threshold o batayan para masabing hindi na food poor ang isang tao ay kung may budget ka na 64 pesos para sa iyong pagkain sa isang araw o kaya naman ay 21 pesos per meal. Paano nga bang kinumpute ng PSA o ng Philippine Statistics Authority itong 64 pesos na to? So, ayon po sa kanilang website, ay tiningnan nila kung ano yung mga pagkain na magsasatisfy ng nutritional requirements natin sa araw-araw. Ito ay on average 2,000 kilocalories a day. At pangalawa naman po ay tinignan nila kung ano yung mga pinaka-common na pagkain sa isang lugar. At pangatlo, tinignan nila kung ano yung mga pinakamurang pagkain na magsasatisfy dito. So kasama nga po, dito sa mga food bundles nila, tuwing mula breakfast, lunch at dinner, ang kasama dito ay hindi kanin, no? Kundi yung combination ng rice and corn mix na mas mura kaysa sa kanin. Kasama rin po sa rekomendasyon nila ay sa tanghalian, halimbawa, nilagang munggo at malunggay na may kasamang dilis o kaya sa hapunan naman ay piniritong isda o nilagang baboy na may kasamang gulay. At sa merienda daw kasama ay pandesal o kaya ay nilagang root crops o kamote. Alam niyo po, very dangerous yung pagsaset ng mga ganitong indicators. Bakit kanyo? Kasi itong mga indicators na to ang ginagamit na batayan sa pagbubuo ng polisiya ng gobyerno. So ano ba ang ibig sabihin kung 64 pesos ang food threshold? Maaring sabihin na, mura pala ang pagkain sa Pilipinas kasi mas marami ang nakaka-afford ng mga pagkaing pangangailangan araw-araw. Maaari ding sabihin na, sapat naman pala yung sweldo mo para bilhin yung mga pagkain na kailangan mo para ma-meet ang iyong daily food requirement. Di ba misleading yon? Dahil marami sa atin ang magsasabi na hindi sapat ang sweldo natin para mabuhay ng disente araw-araw. Kaya dapat talaga nagre-react tayo sa mga ganitong datos, lalo na kung hindi ka panipaniwala. So ano ba dapat ang ginawa ng NEDA? Hindi po sapat or bukang hindi tama na i-identify natin ang mga pinakamurang bundle ng pagkain. Kailangan po dagdagan natin ng ingredients ng dignidad itong computation natin. Ano pong ibig sabihin natin ng dignidad? Na bago mo masabing hindi na mahirap ang isang tao, ay yung may kakayahan naman siyang magkaroon ng variety sa pagkain na maaaring kaya niyang kumain ng manok, kaya niyang kumain ng karne ng baboy or karne ng baka. Hindi po yung araw-araw ay dilis na lang ang kakainin niya. Kaya mahalaga po na naiintindihan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng dignidad ng isang tao. Ang problema po kasi doon sa statistics na nilabas natin ay in-identify natin kung ano yung pinakamurang pagkain na tutugma sa budget na to. Na parang sinasabi nyo, ayan na yung sapat na budget para mabuhay ka. Hindi lang po kasi basta nabubuhay ang isang tao. Kung ini-aim po natin na mapabuti ang kalagayan niya, ay dapat may kasamang dignidad at disenteng pamumuhay, yung may kakayahang pumili ng wasto at masustansyang pagkain. Ang problema po dito, ang danger ng statistics na to ay talagang nakakahon lamang sa pinakamurang presyo ng pagkain, yung nire-recommenda natin kainin ng bawat Pilipino. So kung sincero po tayo para sabihin na hindi na food poor ang isang tao, dapat po yung isang tao na yun ay may kakayahan bumili ng iba't ibang klase ng pagkain na masusustansya rin. So baka po maaaring mag-reflect at i-revise ang measure na to na instead na isang araw na budget, isang menu lang ang pagbabatayan na pinakamura, tingnan natin kung ano yung menu ng pagkain sa isang linggo na pinaghalo-halo, sana may variety kasama ng manok, baboy, baka. Tingnan kung ano yung typical na komposisyon ng isang pamilya kasi iba-iba ang caloric requirement ng bata, ng adolescents, ng matatanda. At tingnan din kung ano pa yung ibang nutritional requirements kasi kung halimbawa may nanay na nagpapadede ng anak or buntis, iba din po yung requirement niya. So baka hindi simpleng pagtatakda lang ng 64 pesos, hindi ka na food poor. Kailangan po siguro variety of indicators yung gawin natin. At yun nga po, samahan natin ng dignidad. Kaya tama-tama po talaga na kapag may mga ganitong indicators ay nag-react tayo dahil ultimately, gagamitin tong batayan ng polisiya at gusto natin na ang polisiya ng gobyerno ay tumutugon sa mga pangangailangan natin. And in this case,
naniniwala po tayo na itong 64 pesos ay maling-mali para maging batayan, para sabihin na kapag may 64 pesos ka, hindi ka na food poor, na ang budget sa Pilipinas ay maliit lamang para mabili ang mga wastong pagkain araw-araw, at para i-emphasize na rin po na yung sweldo natin, karamihan sa atin, lalong-lalo na sa mga minimum wage earners at below minimum wage earners, ay hindi sapat para bumili ng wastong at masusustansyang pagkain para sa pamilya natin araw-araw. So, yun lang po. At pagpatuloy po natin ang pag-iisip ng kritikal. Dahil sa bandang huli, ang mga polisiyang ito, tayo po ang maapektuhan.